Pagka namatay ka, yung mga kaluluwa na yan ng mga tao ay merong kinalalagyan yan. Hindi pwedeng bumalik yan, hindi pwedeng gumalagala yan. Basahin natin ang Job 7:9, kapatid na Dani. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kaniyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako. Yung bumababa ang wika sa libingan, hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man ang kanyang dako. Ang tao pag namatay na, hindi na makakabalik sa bahay. Kaya yung kaluluwa raw bumabalik sa bahay, hindi totoo yun, kapatid. Yung laman, nakalibing. Yung kaluluwa hawak ng Diyos. Paano babalik yun? Hindi naman papabalikin ng Diyos yun. At pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar, sa ilalim ng altar sa langit. Basahin natin yung Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Yung kaluluwa ng mga taong mga naging dapat sa Diyos, nandun sa ilalim ng dambana, sa altar ng Diyos sa langit, nandun sila. Pinagpapahinga sila ng Diyos. Tuloy natin, kapatid na Daniel. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Pinagpapahinga ng Diyos sila eh. Kaya yung mga kaluluwa na hindi pwedeng galagala dahil pinagpapahinga ng Diyos, pwede mo naman yung pinagpapahinga, galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos yan. Kaya hindi totoo yun. Walang posibilidad na ang kaluluwa gumagala. Pero ba't nakikita mo merong sinasaniban? Hindi kaluluwa sumasanib doon. Espiritu ang sumasanib doon. Dalawang klase ang espiritu. Espiritu ng demonyo at espiritu na galing sa Diyos.